When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, when the King shall appear in his beauty on high, and shall summon his children to the courts of the sky. Shall the cause of the Lord have been on your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransomed we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Magandang gabi mga kapatid. So ito po ang Biyernes po ng gabi, alas 8 ng gabi na po. Tayo po ay magkakasama naman po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Meron din pong kasalukuyan na pag-aaral po nakasabay ng ating oras, yung pong Zoom study ni Brother Craig Thomas. Pero sabay po kasi. So kung gusto po niyo makinig at manood, okay lang po yan sapagkat basta ito ang salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Sa ating po mga kaisonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Sa ating mga kakapsat, mga Ilocano na po. Na ibang garabi kada kayo amin kakapsat. Sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa ito kabus. Dito po sa mga taga-Pangasinan, Santo sa Labi, at si kayo namin. Diyan po sa may Romblon, Carabao Island, mayad nga gabi sa tanan. At sa amin po, sa lugar po ng Pampanga, bahagi po ng Tarlac, bahagi ng Bataan, bahagi ng Nueva Ecija, may pabingi, Kerongan. So ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay tungkol po sa obedience. Marami pong mga sangay ng pananampalataya o sabihin nating mga denominations ang hindi naniniwala na ang pagsunod o obedience ay mahalaga sa kaligtasan. Ito po ay katakataka mga tagapakinig at mga kaibigan at mga kapatid kung bakit sinasabi nila ng obedience sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay hindi mahalaga. Marami po mga talata sa Biblia ang nagtuturo po sa atin
na kinakailangan tayong sumunod upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So ito po ang mahalagang pag-aralan po natin. Kung meron po tayong mga kaibigan na naniniwala ng hindi mahalaga ang obedience o pagsunod sa kaligtasan, ito po yung pagkakataon po ninyo na pag-aralan po ninyo ang mga bagay na ito. Sapagkat mahalaga kung ano po ang ating pinaniniwalaan. It makes a difference what we believe. Kung mali po ang ating pinaniniwalaan, ay hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kailangan tama po ang ating pinaniniwalaan na dapat ang ating pananampalataya ay magagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So, ang tanong po rito, mahalaga ba ang tayo sumunod upang tayo magkaroon ng kaligtasan? Is obedience necessary for us to be saved? Tingnan po yung, tugin po tayo ng mga quotation, ano po. Ito po ay galing po sa AI Overview. According to many Christian denominations, particularly those adhering to the doctrine of sola gratia, or salvation by grace alone, obedience is not considered necessary for salvation, meaning that simply believing in Jesus Christ is enough to be saved, regardless of one's level of obedience to God's commandments, as salvation is a gift received through faith alone. So, makita natin dito sa kung atin pong isa-summarize ang katagabinanggit natin, yung po naniniwala ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Ito turing na ang pagsunod ay hindi mahalaga upang tayo maligtas. Nangangahulugan na basta ikay sumampalataya sa ating Panginoon, ito'y sapat na upang tayo maligtas. Kahit ano pa ang level ng ating pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay isang kaloob na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ang pangunahing talatang ginagamit po nila, Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. So, anong role ng obedience? Sabi nila, while not necessary for salvation, many Christians still believe that obedience to God's commands is a natural outcome of genuine faith and a sign of a true believer's life. Ito po ay mahirap maunawaan. Sabi nila ang pagsunod ay hindi mahalaga sa kaligtasan, pero ito'y mahalaga, sabi nila, bilang isang natural na bunga ng isang tunay na pananampalataya. At ito'y tanda ng isang tunay at tapat na pamumuhay ng isang sumasampalataya. So, tignan po natin ang banal na sulatan. Yan po ang ating magiging basihan sa ating pag-aaral. Saan po nanggaling itong kaisipan na ito? Na ang obedience is not necessary for salvation, that you need just to believe alone. So, ito is salvation by faith only. So, babalik po tayo sa panahon. Si John Calvin, itinuro po niya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Therefore, if salvation is by faith alone, obedience is not necessary. Kasi pag sumampalataya, ligtas ka na. So, hindi mahalaga ang pagsunod. Itong taong ito, si John Calvin, na isang Catholic monk, sinabi, is the author of Tulip or Calvinism. Ang tulip, or Calvinism is premised that God foreordained the persons that will be saved, and their number cannot be decreased nor increased. And therefore, if you are saved without any effort, because God will save you, because He has foreordained you to be saved. Ito po yung predestination, yung personal predestination. In other words, sabi nila, bago pa nila lang ng Diyos ang sanglibutan, itinagda na ng Diyos ang pangalan at bilang ng mga taong maliligtas. So, may sabihin, meron siyang itinagdang maliligtas. Siyempre, kung itinagda ang maliligtas ng Diyos, talagang ililigtas ka ng Diyos. So, hindi ka kailangan sumunod. Ang kanyang pinaka-requirement is kayo sumampalataya. So, pag sumampalataya ka,
ikay ligtas na. Hindi mo na kinakailangan ikaw ay sumunod kanya. You don't need any effort to obey. Bakit? Kailangan sumpalataya, kailangan ligtas ka na dahil kahit ano pang gagawin mo, ikay maliligtas sapagkat ikay tinakdang ng Diyos na ikay maliligtas. Siri po ninyo ang dilema ng Diyos sa aral na ito ni John Calvin. Pag ikay tinakda ng Diyos na maliligtas at hindi ka naligtas, ito po'y question sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba? On the other hand, kapag ikaw ay itinakdang maligtas ng Diyos, ikay maliligtas regardless kung anong kalooban mo. So ito'y lumalabag sa free will ng tao. Wala siyang kalayang piliin o pumili na si maliligtas o hindi maliligtas. Wala kang kinalaman sa iyong kaligtasan. Pero ang natural na outcome ng ganito klaseng doktrina ni John Calvin, personal predestination, ay merong favoritism ng Diyos. Meron siyang kinikilingan. Ito yung necessary implication ng turo na ito. Merong kinikilingan ang Diyos. Sapagkat pinili niya ng iba'y maliligtas at pinili niya ng iba'y hindi maliligtas. Bakit? Sapagkat pinili niya. So, ibig sabihin, yung hindi maliligtas, kahit gusto pa nilang maligtas, hindi sila maliligtas. Bakit? Hindi sila pinili ng Diyos na maliligtas. On the other hand, yung mga taong pinili ng Diyos na maliligtas, kahit ayaw nilang maligtas, sila pa rin yung maliligtas. So, siyempre, merong personal predestination, di ba? So, tama po yun. So, ayon po sa aral na ito. Dahil pinili ka ng Diyos na ikay maliligtas, kinakailangan ka lamang sumampalataya. So, paano posible po ito? Si John Calvin, itinuturo po niya na itong klaseng paraan na ito ng pagliligtas ay posible dahil inililipat ng Diyos ang personal na katwiran ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao itinakda niyang maliligtas. In other words, John Calvin taught this could be accomplished by imputing or transferring Christ's personal righteousness to all who have been foreordained to be saved. So, nililipat ang personal na katwiran ng ating Panginoon sa mga tao itinakda ng Diyos na maliligtas. So, dahil ito po'y totoo, once you are saved, you will always be saved. Bakit? Because the righteousness of Christ has been transferred to you. Ito po'y tinatawag lang personal imputation doctrine. Inilipat ng Diyos ang personal na katwiran ng ating Panginoon upang ikay maligtas. Boy, makikita po natin, ito po'y totoo. Nalilipat ba ang katwiran? Nalilipat ba ang personal na righteousness? Hindi nalilipat. Tingnan po ninyo sa Ezekiel chapter 18, verse 20. Meron din po sa unang bahagi. Ganito po ang ating mababasa. Sa Ezekiel chapter 18. Tignan ninyo. Ito po interestingly, nung nagpunta po kami sa Sorsogon, itinuro ni Brother John Bautista ang tungkol sa kahalagaan ng kaluluwa at in-emphasize po niya ang kagamitan ng salitang soul. Dito po sa Ezekiel, ginamit ng salitang kaluluwa upang tumukoy sa tao. Dito po sa Ezekiel chapter 18 verse 4. Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Sabi sabihin, kapag kayo nagkasala, ay kayo maihiwalay sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng shall die. At tulundag tayo sa verse 20, inulit po yun. The soul or the man who sins shall die or will be separated from God. The Son shall not bear the guilt of the Father, nor the Father bear the guilt of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. In other words, yung katwiran ng matuwid ay isa sa kanya. Hindi mo pwede mailipat.
At ang kasamaan ng masama isa sa kanya, hindi rin pwedeng mailipat. So in other words, hindi pwedeng mailipat ang personal na katwiran ng ating Panginoon. Sapagkat ang personal righteousness cannot be transferred. Hindi pwedeng malilipat. Yung katwiran ng ating Panginoon, katwiran lang yan ng ating Panginoon. That is His righteousness. Hindi pwedeng mailipat sa atin yun. So bakit? Makikita rin po natin sa ganitong doktrina ni John Calvin, naniniwala siya na ang tao wala siyang kakayahan na pumili o gawa ng mabuti. Kaya kapag ikaw po ay tinakdang maligtas ng Diyos, gagawa siya ng paraan para ikay sumampalataya. Dahil wala kang kakayahan sa iyong natural na paraan na ikay gumawa ng mabuti o sumampalataya. Ito po yung tinatawag na inherited depravity. Ibig sabihin, all men inherited Adam's depravity or total depravity. In other words, you don't have the natural capacity to do good or to believe. So wala kang natural na kakayahan na ikay gawa ng mabuti o ikay sumampalataya. So gagawa ang paraan ng Diyos para ikay sumampalataya. Ito po yung bahagi ng Calvinism, tinatawag na irresistible grace. Ang Diyos susuguin ng Espiritu Santo sa iyo, sa isang tao yung tinakda niyang maliligtas, upang ang tao na yun ay magkaroon ng kakayahan na sumampalataya. So ito ang doktrinang ito. Kaya naniniwala sila na kung sumampalataya ka lang ay kayo maliligtas. Sapagkat ang mga lahat ng itinakda ng Diyos na maliligtas ay maliligtas. Pero dahil sila ay walang kakayahan na sumampalataya o gawa ng mabuti sa kanilang sarili, susuguin ng Espiritu Santo sa bawat tao itinakda ng Diyos na maliligtas upang yung taong iyon ay magkaroon ng kakayahang sumampalataya at siya maliligtas. So ito po yung doktrina ni John Calvin. Dito, obedience is not necessary. Pero ang tinuturo ng Biblia, yung sistemang ito ni John Calvin, na minana ng ibang mga denomination, halimbawa po, Baptist Church, Presbyterian Church, etc., tinuturo na God is partial to some people. Meron siyang partiality. Bakit? Yung iba maliligtas at yung hindi tinakdang maliligtas, sila ay mapaparusahan kahit ano pang gawin nila. Pero ang tinuturo ng Biblia, meron ba tinatawag na personal predestination? Meron predestination sa Biblia. Hindi natin may tatatwayan. Pero it is not the personal predestination na tinuturo ni John Calvin. Hindi tinuturo ng Diyos na may mga tao itinakdang maliligtas. Hindi rin tinuturo ng Biblia na may mga tao itinakdang mapaparusahan. Wala sa Biblia. Ang predestination na tinakda ng Diyos ay yung kaparaanan kung paano mga tao ay maliligtas. At hindi itinakda yung mga tao maliligtas. In other words, ang kanyang paraan ng pagliligtas ang itinakda ng Diyos bago pa nilalangin ang sanglibutan. Dito po sa Ephesians chapter 1 verse 4, just as it chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. In other words, anong tinakda ng Diyos? Yung paraan kung paano tayo maliligtas. Ano ang tinakda ng Diyos na tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon? Yung pagpipili ng Diyos ay naaayon sa mga tao kung sila isusunod sa ating Panginoon. Ito po ay ma-illustrate po natin sa simpleng ilustrasyon. Halimbawa, at tayo po ay familiar sa mga paglalakbay. Kami po nung January 7, tatlo kami. Ako, si John Bautista at si Brother Jojo Takbad. Kami po ay kailangan pumunta sa NAIA Terminal 3. So galing kami sa Clark, mayroong point-to-point bus. So yung bus na pupunta sa Terminal 3, yun po ay predestined na pupunta roon. Yan na surutan niya pupunta sa roon. Pero hindi itinagda kung sino sasakay doon.
So, sino makakapunta sa NAIA 3? Yung sasakay ng bus na yon na tinakdang pupunta roon. So, yun ang sinasabing predestination sa Biblia. Ang tayo pinili ng Panginoon sa pamagitan ng Panginoon, ng Diyos, sa pamagitan ng Panginoon. So, maliligtas yung sino mang tao na sasampalataya at sumunod sa Panginoon. Yun ang maliligtas. So, those will be saved are those who will be in Christ. Yung mga tao maliligtas, ayaw na kay Kristo Jesus. Yan ang predestination sa Biblia. In other words, the plan of salvation is the very thing predestined by God. The Savior, Jesus Christ, was predestined to be our Savior. Yun ang predestination itinuturo ng Biblia. For the sake of argument, sabihin na nating totoo yung personal predestination na tinuturo ni John Calvin. For the sake of argument, we accept that the personal predestination of John Calvin is true. If that is the case, it will contradict with the truth found in the Scriptures. Basically, that God has no partiality. It is the 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Tingnan natin. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Paul was inspired by the Holy Spirit. So in other words, ang itinuro ni Apostle Paul ay totoo. What Apostle Paul wrote in these two verses is from the Holy Spirit. So it is the truth, di ba? Alalahanin natin sa John 16 verse 13, Christ said, when the Spirit of truth has come, ano sabi niya? He will guide you into all the truth. So yung mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo ay mga katotohanan. So ibig sabihin, God desiring all men to be saved and come to the knowledge of the truth, and to the knowledge of the truth is the truth. Totoo yun. Sana sabi niya, all men to be saved. Hindi sinabing, it would desire some men to be saved and some men to be lost. Hindi sinabi yan. It desires all men to be saved. In other words, ang kalooban ng Diyos ay lahat sana ng tao ay maliligtas. Unfortunately, siyempre, depende sa tao yung kung siya maligtas o hindi. Pero kung Diyos lang ang masusunod, He desires all men to be saved. Pero meron tayong free will. God operates through that free will. Kaya gusto na tayong ligtas ng Diyos. Kung ayaw maligtas, hindi tayo pipilitin ng Diyos. So, hindi totoo yung personal predestination na that God desires some men to be predestinated to be saved and some men to be predestinated to be lost. Yun lang mababasang gano'n. Ang sinasabi ni Pablo, who desires all men to be saved. Very simple. Pangalawa, if God predestinated some men to be saved and some men to be lost, then it makes God a respecter of persons. Meron siyang tinatanging mga tao. Meron siyang paboritong mga tao. Pero hindi totoo yun. Noong si Apostle Peter opened the kingdom to the Gentiles sa pamamagitan po ng sangbayan ni Cornelius, nagkaroon po ng miracle. Pinakita sa kanya ng Diyos. Mayroong isang kumot na galing sa langit at bumaba kay Pedro, sabi niya, pumatay ka at kumain. Pero sa kumot na yun ay meron pong mga hayop na tinuturo ng marumi ayon sa kautusan ni Moises sa Leviticus. Kung sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ako hawak ng anumang bagay na marumi. Sabi ng Diyos, ang sinabi kong malinis, huwag sabi marumi. So hindi naintindihan ni Pedro yun, nung primero. But then, siyempre, pinag-aralan niya yung pangitain. Ano nakita niya? So Acts chapter 10, verse 34 to verse 35, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceived. So, naunawaan niya that God shows no partiality. But in every nation, whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. Sino maliligtas?
Yung mga taong natatakot sa Diyos at gumagawa ng katwiran ng Diyos ay tatanggapin ng Diyos. Whoever. So wala siyang kinikiligan. Kung sino man kanya. Whoever. Salitang whoever, sino man. Kahit sino. Walang pinipili ng Diyos. Sino man kanya na natatakot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya sa ating wika. Whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. Yun ang sinasabi ni Apostle Peter. So Romans chapter 2 verse 11, si Apostle Paul agreed with Apostle Peter, for there is no partiality with God. There is no partiality with God. So hindi to yung personal predestination. So, God desires all men, not some men, to be saved. So, 2 Peter chapter 3 verse 9, inulit lang niya yun. Ayaw ng Diyos ng sino mapahamak, kundi lahat ay magsisi Kanya. Basahin natin sa New King James. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering or patient toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi niya, shall come to repentance. So makita natin, is not willing that any should perish. Ayaw niya, sino man yung mapahamak. Bakit siya magtatakda na sino man yung mapahamak? Ayaw niya, sino man yung mapahamak. So makikita ninyo, ang doktrinang ito po ay mali. Mali po yan. Its premise on the wrong, its premises are false. So, balik tayo sa katanungan. Is salvation necessary? Is obedience necessary to be saved? Mahalaga ba na tayo sumunod para tayo maligtas? Anong kasagutan doon? Pinaliwanag po natin kung paano nakarating si John Calvin sa paniniwalang ikay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Dahil yung tinakda po ng Diyos ay kinakasya ng Espiritu Santo, yun ang personal dwelling of the Holy Spirit, para magkaroon silang kakayang sumampalataya upang sila ay maligtas dahil tinakda silang Diyos na maligtas. Pero sa Biblia, pinatunayan na po natin, there's no partiality with God. All men can be saved through the gospel of the Lord. So, ang tanong, is obedience necessary for salvation? Ang tubag ay oo. Ang sagot ay oo. The answer is yes. Salvation is not by faith only, but faith with obedience. Dito sa John 3:16, ano po? Ang malalaksulatan does not contradict with itself. Ang salita ng Diyos ay hindi lumalaban sa kanyang sarili. Truth will never contradict truth. Ang katotohanan hindi maaaring sumalungat sa katotohanan. Ito po ay totoo sa anumang bagay. If you are in a court of law, anong ginagawa ng judge? He harmonizes the evidence and the testimonies. Kapag mayroong isang testimony na lumalabag sa evidence, that witness is not acceptable, di ba? Hindi siya nagsasabi ng totoo. So, ganoon din po sa salita po ng Diyos. Scriptures never and will not contradict Scriptures. Dito sa John 3:16, ito po paboritong binabasa ng mga tao para patunayan na ikay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ito po ang ating mababasa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kung gusto niyo Kanya, kailangan lang tayong sumampalataya para tayo ay maligtas. First of all, hindi sinabi ng Biblia na sumampalataya ka lang. Wala siya sinabing ganun eh. Ang sinabi niya ay sumampalataya. Faith is not, the word faith
is not equivalent to faith only. Magkaiba yun. Sa iba mga salin, at tignan po natin mga tagapakinig. Halimbawa po sa American Standard Version, tignan niyo, very interesting po ito. Ano po? Dito sa John 3:16, ganun pa rin ang ating mababasa. For God so loved the world. Pero tignan natin yung exact wordings ng John chapter 3 verse 16 sa American Standard Version. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have eternal life. Sa 16. Pero pag lumundag tayo sa bandang huli, sa verse 36, He that believeth on the Son hath eternal life. But he that obeyeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So dito, ang faith and obedience ay magkasama. Ngayon, ang ibig sabihin kay sumampalataya, it means hindi ka lang sumasampalataya, kundi ikaw rin sumusunod. Pag hindi ka sumunod, hindi ka maliligtas. Ulitin natin. He that believeth on the Son hath eternal life. But he that obeyeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, analyze po natin talata. Pwede kayo sumampalataya, pero di ka sumunod, di ka maliligtas. Di ba? So, believing in Christ means obeying Christ. So, hindi tinuturo ng John 3:16 na sumampalataya ka lang, ay ligtas ka na. Kailangan kang sumunod. Ngayon, if you harmonize the scriptures, dito sa Hebrews, at chapter 5, 8, and 9, sinasabi dito, obedience is necessary for us to be saved. Basahin po natin. Ang gagawin lang natin, magbabasa lang po tayo. Makikita natin ang liwanag ng katotohanan. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. To all who obey him. Sabi ng kanong ta. To all who obey him. Sa Pilipino, to all who obey him. Sabihin, sino maliligtas? Sino ang tatanggap ng kaligtasan mula sa mayakda ng kaligtasan? Sino? Yung susunod sa ating Panginoon. So, paano natin sasabihin ngayon ng obedience is not necessary for salvation? Paano natin sasabihin yun? Hindi natin masasabi yan kasi sinasabi dito, sino maliligtas? Yung sumusunod sa ating Panginoon. Dito, ulitin po natin. Though he was a son, yet to learn obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. To all who obey him. So, sa lahat na susunod sa kanya. So, mahalaga ang pagsunod para tayo magkaroon ng kaligtasan. Bumalik po tayo sa panahon ng ating Panginoon. This is Matthew chapter 7, verses 21 to verse 23. Ano yung context na pinag-uusapan dito? Sinasabi ang verse 21 ay nagsasabi, sinabi ng Panginoon ang mga ganitong kataga, that everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, sinasabi ng Panginoon, sino ang maliligtas? Sino ang maliligtas? Yun lamang sumasampalataya. Yung ba sumasampalataya lang? Hindi. Yung sumusunod kanya. Alala mo sinabing sumasampalataya. Tingnan nyo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Wala sinabing pananampalataya, but by necessary inference, mayroong pananampalataya. Kung tinatawag natin Panginoon, ang ating Panginoon, ibig sabihin, no, kailangan tayong sumunod sa Panginoon.
Pero mga bagay na itinuturo ng Panginoon ay kalooban ng Ama. So kailangan kung sasampalataya tayo sa Panginoon, kailangan tayong sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Paano kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Ama? Hindi tayo makakapasok sa langit. And then he made an illustration in the last day. Pag ibang ginagawa mo at hindi kalooban ng Ama, hindi ka rin maniligtas. Basahin po natin. Ito po ang New King James Version ay very accurate. Dito po sa verse 23. Many will say to me in that day, on the judgment day, Lord, Lord. So tinawag siyang Panginoon, di ba? Have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Hindi ba kami kanya nagsipagpropesya sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at gawa naman gawa Panginoon sa iyong pangalan kanya? So in the authority of Christ, but were they authorized by the Lord? Hindi. Bakit? Sa verse 23. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you will practice lawlessness. So tignan niyo yung salitang lawlessness is an antithesis doon sa obedience na verse 21. So ibig sabihin, we will be saved if you are lawful, if you obey the will of the Father. If you do not obey, then we are practicing lawlessness. Kung kayo Pentecostal o naniniwala kayo na mayroon pa rin spiritual gifts ngayon, on that day is the last day. So in other words, sa panahon na yun, wala nang prophets, wala na rin gumagawa ng miracles, at wala na rin nagpapalayas ng mga demonyo. Hindi ko pa. Hindi ba kayo magtataka kung ginagawa pa rin niya yung mga bagay na yun, ang siya yung paniniwala, ay di kayo tatanggapin ng Panginoon sa uling araw. Di ba isa yun isang bagay to ponder? Isang bagay ng pag-iisipan nyo, di ba? So maliwanag po sa tinuran ng bahaging ito ng banal na kasulatan, obedience is necessary for salvation. Kailangan tayong sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. What is the effect of disobedience? Paano kung hindi tayo sumunod? What will be the consequence? Kung hindi mahalaga ang obedience, so there is no consequence. Kasi hindi naman mahalaga, hindi ba? Paano kung hindi ka sumunod? Ano mangyayari sa'yo? Ay, huwag tayong maniwala kay John Calvin. Paniwalaan natin yung sinasabi ng Biblia. In flaming fire, having vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Oho, bigyan nyo? Pag hindi ka pala sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon, hindi ka maliligtas. So, by necessary conclusion on the inference, obedience is necessary. Obedience to the gospel is necessary. Alam po niya yung mga Roman Christians, paano sila naligtas? They were saved by obedience to the gospel. This is Romans chapter 6 verse 17. Basahin natin. But God we thank that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart the form of doctrine to which you were delivered. Yung form of doctrine is the gospel of the Lord. So sila'y sumunod doon sa aral ng Panginoon. Kaya sila naligtas. Sila ba'y nabautismohan? Yes, of course. So Romans chapter 6, verse 1 to verse 5, or verse 6. Alam po yung Romans chapter 6 ay ito po ay reaction or answer ni Pablo doon sa contention. Kasi sabi ni Pablo sa chapter 5, verse 21, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Where sin abound, then grace abounded much more. So ang kanilang maaaring isipin, kung gayon, pag may kasalanan ay lumalagong biyaya, so magkasala tayo. Sinagot yun ni Pablo. It is a rhetorical question. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not.
how shall we who died to sin live any longer in it? Who died to sin shall live any longer in it. Kaya tayo namatay na sa kasalanan, paano tayo mabubuhay pa doon? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Kasi kung tayo po sabi niya ay nakisama sa kawangisan ng kanyang kamatayan, gayon din ka sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ano yung ibig sabihin sa verse 6? Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So tayo pa rin nabautismo, para tayo napako kasama ng Panginoon. Ang Panginoon po ay napako sa krus para magkaroon tayo ng parang kaligtasan. So pag nabautismo tayo, ganoon din. Ang Panginoon nabuhay na maguli. Kung sa'yo na bautismohan, ito yung usang uri ng pagkabuhay na maguli. When our old man died and we raised up as a new man. So, born again. Di ba? So, ang tanong dito, if obedience is necessary to be saved in our present time, what shall we do? What shall we need to obey in order to be saved? Good question, di ba? First, we need to hear of the gospel. Kailangan tayo makinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bakit? Dito sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Hindi tayo maaaring sumampalataya kung hindi tayo makinig sa salita ng Diyos. So mali po yung turo ni John Calvin na kapag ka dumapo si Espiritu Santo, ay doon ka palang pwedeng sumampalataya. Hindi. Ito is kung ikay makinig kanya eh. Sino pakikinggan mo? Ang mangaral ng Ebanghelyo. So we need to hear the gospel. We need to believe. Kailangan tayong sumampalataya. Dito sa Mark 16, verse 16, yun sinasabi ng Panginoon. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So, sino maliligtas? Ang sumasampalataya, kasama sa kaligtasan. We need to repent. Kailangan tayong magsisi. We need to repent. Dito sa Luke chapter 13, verse 3, basahin natin. Sabi ng Panginoon, unless you repent, I tell you no, unless you repent, you will all likewise perish. Maliban tayo magsisi, ay mga mamatay tayong katulad nila. We need to confess our faith in Christ. Kailangan ipahayag ng ating bibig ang pananampalataya sa Kristo na nasa ating puso kanya. Sa Romans chapter 10, 9 to 10, that if you confess with your mouth that Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Bakit kailangan nating ipahayag ating pananampalataya? Wala naman nakakaalam na kundi ikaw. So kailangan mong ipahayag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon bilang anak ng Diyos. Katulad ng ginawa ng eunuch sa Acts chapter 8 verse 37. Sa ibang mga salin, nakaiwalay po yan. Pero sa New King James, then Philip said, if you believe with all your hearts, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So kailangan nating ipayag ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating bibig. At kailangan tayong mabautismohan. Ito po yung controversial kasi. Hindi sila naniniwala na kailangan ng kaligtasan para tayo magkaroon. Hindi na kailangan ng bautismo para tayo maligtas. Hindi po totoo yun. Kailangan lang po natin basahin kung ano yung katotohanan na po.
Totoo po, kailangan tayong mabautismohan. Hindi po yan kasinungalingan. Totoo po yan. At patutunayan po natin. Basahin natin mga talata. Mark 16, verse 16, he who believes and is baptized shall be saved. Sabi niya, he who believes and in addition to that, be baptized will be saved. Yun ang ibig sabihin ng and. In addition, kaya nga and. 1 and 1 equals 2. 1 in addition to 1 equals 2. Di ba? So he who believes and is baptized shall be saved. On the day of Pentecost, ang sabi ng mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon, men and brethren, what shall we do? So meron kang gagawin para maligtas ka. Hindi totoo na wala kang gagawin. Meron kang gagawin. What shall we do? Ang sagot ni Apostle Peter, inspired by the Holy Spirit, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Alam niyo yung mga ibang Baptist, sabi nila, yung kanyang repent is second person kanya. Pero in let every one of you kanya is hindi. Hindi parang walang yun. Let every one of you, hindi pa rin na magsisisi. Bawat isa sa inyo. Sabihin, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Para saan? For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. At ang mahalaga makita natin sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ito po ang ating mababasa na po is baptism necessary for salvation? Sabi ng mga Baptist, no. Sabi ng Espiritu Santo, yes. Corresponding to that, baptism now saves you. Baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. But an appeal to God for a good conscience. A good conscience is a conscience freed from sin. So, kailangan baptismo yung nagliligtas? Yes. So, we need to obey the gospel in baptism. Maliwanag po yun. So, yun ang mga bagay na gagawin natin. We need to obey the gospel in order to be saved. Obedience is necessary for one to be saved. Now, question. You mean to say that one cannot be saved by faith only? Ano sagot doon? Yes, you cannot be saved by faith only. Basahin po ninyo na po. Basahin na sa James. Sa James chapter 2, ito lamang po ang pagkakataon na mababasa natin ng mga katagang faith only sa buong Biblia. Basahin natin. Ito ang ating mababasa. Basahin na sa verse 21. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Yung salitang works po rito means obedience. Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? Kung papalitan natin ng obedience, do you see that faith was working together with his obedience, and by obedience faith was made perfect? And the scripture says was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that if man is justified, or is made just, or is saved by works and not by faith only. So hindi tayo maliligtas by faith only. Sabi ng iba, I do not believe that baptism saves. But this is only a sign that one has already been saved when he believed. Hindi tayo naligtas ng tayo sumampalataya. Tayo naligtas ng tayo sumampalataya at sumunod. Dito po sa sabi ng Panginoon, he who believes and is baptized. Kailangan ng baptism to be saved. Po sabi, paano naman kaya 16:30-31? And in both brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved?
And they said, Believe on the Lord Jesus, and thou shalt be saved, thou and thy house. Kung naligtas na ba siya sa verse 31? Hindi pa. Wala pa namang ipinangaral si Apostle Paul. Anong paniniwalaan niya? Kailangan mo na siyang mangaral. In other words, tinuruan mo na siya ng Ebanghelyo bago siya naligtas. Siya ba'y nabautismohan? Yes, he was baptized on the same hour of the night. Ito po'y midnight. Midnight, ating gabi. He was baptized on the same hour of the night. Basahin na sa Acts chapter 16. Nabaptize ba siya nung sumampalataya siya? Hindi, kailan siya sumampalataya? Pagkatapos siyang mabautismohan. Sounds surprising? Basahin natin. Basahin natin. Ito po ang ating mababasa. Dito po sa verse 32, nagkaroon muna ng pangangaral. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And it took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and all his family were baptized. Now verse 31, when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. When did they believe? When they were baptized. So, hindi sila sumampalataya sa bibig at hindi sila nabautismohan, they did not believe. So, ang pananampalataya ay may kaakibat na pagsunod. Masabi naman ng iba, I do not believe in what you have said, that we are saved by baptism. And because Mark 16, 15 to 16 is not part of the Gospel of Mark. It is only added. Ito problema sa argument na ito. Only 2 manuscripts do not contain the part that contains Mark 16, 15 to 16. All the other manuscripts contain Mark 16, 15 to 16. Bakit tayo maniniwala sa dalawang manuscripts lang? We know the other manuscripts contain Mark 16, 15 to 16. And besides, yung sinabi ng Panginoon sa Mark 16, 15 to 16, makikita natin sa ibang bahagi ng Banal na Kasulatan. Dito sa Acts chapter 8, verse 12, for instance. Basahin natin. And when they believed Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God and the name or authority of Jesus Christ, both men and women were baptized. Kung nakita ba niyo yung believe doon at baptism? Oh. Sa Hebrews chapter 2. Tingnan nyo yung pagbinasa natin Mark 16 at lumundag tayo doon sa verse 17, ito yung ating mababasa. And these signs will follow those who believe. Referring to the apostles, na nung una hindi sila naniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues of new languages. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. So, nandun yung mga signs. Kaya sa Hebrews chapter 2, 3, and 4, paano pinatunayan, balik tayo sa Mark 16, verse 20. Paano nila napatunayan ng pinangaral totoo? And they, the apostles, went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. So the word was confirmed by the signs. Tingnan sa Hebrews chapter 2. Parang sinabi rito, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po, Hebrews chapter 2, itong ating verse 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him, referring to the apostles? God also bear witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. So, ibig sabihin,
Mark 16:15-16 is a part of the Gospel of Mark. Hindi totoo ito sinasabi niya, hindi bahagi yan ng Gospel of Mark. Doon sa dalawang manuscripts lang. But all the other complete manuscripts contain Mark 16:15-16. So, hindi po, wala po yan. So, ito po ang pagka nasa gabing ito, is obedience necessary to be saved? Yes. When we are saved by faith, ang ibig sabihin, we are justified or made righteous because we were forgiven by the Lord. That's the grace, but we need to obey. Dito sa Ephesians 2:8-9, meron pong obedience doon. We are saved by faith alone. Basahin natin. For by grace, you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, meaning perfect obedience, but lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ just for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So kailangan tayong gumawa ng mabuting gawa at kasama doon ng bautismo. Yung sabi sabi, not of works, hindi tayo maligtas katulad sa kapsyan ni Moises, where we have to obey completely at di ka magkasala kahit kailan. Hindi ka rin nagkaligtasan ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan sa Ebanghelyo, ikaw ay pinantawad ng Diyos. Nang tayo sumampalataya sumunod sa kanyang Ebanghelyo. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Kung hindi pa nyo ito, wala kayong panahon, katulad po ni Brother Sunny Banyas na mayroong commitment kay Craig Thomas, pwede pa rin nyo subaybayan sa YouTube, sa Angeles City Southside Church of Christ. Magaling din po kung gusto nyong makisama po sa amin sa aming paglilingkod sa Panginoon sa araw po ng linggo. Ang aming pong church building ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Phase 3, Angeles City, sa likod po ng Panings, Butong Pakwan, at malapit po sa SM Telebastagan. Ano po? Doon po yung aming church building. Jillian Leo, good evening. To Leonito Torreliza, Naimbag Arabi, Kadakayan, Kakabsat, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Oljan Ocampo, good evening po. Ibanez, Senior Sunny, gandang gabi po. Ipagpaumanhin, attend po ako sa Zoom lesson. Brother Craig Thomas, sabay po, God bless all. Robert Sapili, blessed evening po mga kapatid. Earl Gabriel po sa Lunga, good evening. Noel Tanyas, good evening po sa lahat. Doroteo, ito po si Brother Nardo po ito. Good evening po, Bansalan Now. Carlito Obello watching from Coronadal City, Magsaysay Church. Si Richard Dionisio, biniligay po niya sa YouTube, yung sa Angeles City Southside Church of Christ. Richard Dionisio, good evening po. Jimmy Bartolome Domingo, magandang gabi kapatid. Juan Bautista. Si John Bautista, good evening. Jimmy Bartolome Domingo, watching from Solana, Cagayan. Maraya Arceta, how does the emphasis on obedience differ between the Old and New Testament? Liaka Collis, good evening Brother Lordy, sa lahat ng mga kapatid kay Lord Jesus Christ. Ito si Maria Arceta, bago pong tagapangin ito. How does the emphasis on obedience differ between the Old and New Testament? Pareho lang ang obedience, but the difference is Old Testament, you are saved if you completely obey the law. At di ka nagkasala kahit kailan. Pag nagkasala ka, wala kang kapatawaran. In the New Testament, you need to obey in order to be forgiven para ikay patawan ng Diyos at kayo maging matuwid sa kanyang harapan. So magkaiba yung dalawa. Yung Old Testament is for the righteous, matuwid, hindi ka nagkasala. The New Testament is for the sinner. Ikay patatawarin sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Sana po maliwanag po yung ating kasagutan. If for the prize we have striven, after our labors are o'er, rest to our souls will be given on the eternal shore. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care,
happy and bright. Jesus is there, He is the light, off in the storm. Lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Yes, the sweet rest is remaining for the true children of God, where there will be no complaining, never a chastening rod. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light, off in the storm. Lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Soon the bright homeland adorning, we shall behold the glad dawn. Lean on the Lord till the morning, trust till the night is gone. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light, off in the storm, longing for Thee, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Of the soul. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness, no shelter, no help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep? When each moment so madly is threatening, a grave in the angry deep. The winds and the waves shall obey Thy will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm shall see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey Thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey Thy will. Peace, peace, be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sorrow are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey Thy will. Peace be still, be still, be still. Whether the wrath of the storms or sea, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey Thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey Thy will. Peace, peace, be still. Master, the terror is over, the elements sweetly rest. The sun in the calm lake is mirrored, and heaven's within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more. And with joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore.
The winds and the waves shall obey thy will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons, or men, or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace, be still. I'm not ashamed to own my Lord, to defend his cause. Maintain the honor of his word, the glory of his cross. Jesus, my God, I know his name is all my trust. Nor will he put my soul to shame, nor let my hope be lost. Firm as his throne, his promise stands, and he can well secure what I've committed to his hands till the decisive hour. Then will he own my worthless name before his Father's face, and in the new Jerusalem appoint for me a place. Magandang gabi mga kapatid. Nakatapos po tayo sa ating gawain pangaral po sa Facebook. Araw po ng bukas ay Sabado. Hindi po yan araw ng kapahingahan. Ano po? Sa lumang tipan ay kapitong araw ay araw ng kapahingahan. Ang ating pong kapahingahan, ang tunay na kapahingahan, hindi natin matatagpuan sa mundong ito. Ito'y matatagpuan sa ating Panginoon. At ito'y pinangakong ibibigay niya pagdating ng panahon. Pag tayo dinala na po niya sa langit. Sa Hebrews chapter 9, verse 28. So, maraming salamat. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana po ay magpatuloy tayo sa gawain ito. Sa susunod na linggo na po, pagpapatuloy po natin ang regular na pagkakaroon ng ating pag-aaral po sa Facebook, sa internet. So, bago po tayo mag-iwalay, ay magkaroon po tayo may kiling panalangin. Mga banal, kayo po ay halos matapos na po ang araw na ito na inyo binigay sa amin. Ay pinagpapasalamat sa lahat ng biyaya na amin natamo, hindi lamang sa aming pisikal na mga pangangailangan, higit sa lahat po sa aming spiritual na pangangailangan. Ang Panginoon ay namatay sa amin, para sa amin, at pinatawad po ang aming kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon po susunod sa Ebanghelyo. Papasalamat po kami ng mabuting balita ay nabasa namin at nagkaroon kami pagkakataon na malaman ito at sundin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Espiritu Santo at ito'y naisulat. Ama, patawarin po niyo kami sa aming mga pagkakasala. Itinadalangin namin mga kapatid na nasa manig ng karamdaman. Nalalaman namin na ikaw ang dakilang magagamot. Na sana'y sila'y magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Kung wala na po silang kagalingan, ay nawa sila'y magkaroon pa rin ng katatagan, ng kaisupan at pananampalataya. Kaya nalalaman namin na ito'y pansamantala lamang. Hinintay namin ang iyong pagdating ng aming Panginoon. Pandalhin kami sa aming tunay na tahanan sa langit. Ama, may buksan mong kaisipan ng mga tao na nabubulagan ng mga maling pananampalataya. Bisingin mo rin ang mga kapatid na naniniwala maling aral. Kami po ay nagsusumikap na sumunod sa inyong kalooban. Naway patuloy po kami sa ganung bagay. Idinadalangin din namin ang mga
nasa mataas na kalagayan ng aming lipunan, ang mga namumuno sa amin sa pamahalaan, na magkaroon sila ng karunungan, na sila mamahalang may kaugnayan sa pananatili ng aming katiwasayan at kapayapaan sa bansang ito, upang kayo patuloy na paglingkod sa inyo sa buong katiwasayan at kapayapaan. Na ibigyan pa rin nyo kami ng karagdagan ng buhay sa ng bukas. Ngunit tayo po sa inyong kalooban, diyan ayon sa aming kalooban. Lahat naman ito ay aming dinadalain, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So maraming salamat po. Tayo po mag-ingat. God bless. Meron pang tanong, ano po? Ito po ay galing kay Dong Corpus. Wala laksi tayo sa panahon ng pagsunod sa lumang tipam, sa kautusan ni Moises, hindi na tayo aring ganap doon. Tama yun. Gawa chapter 13, verse 39, at sa pamagitan niyang bawat nananampalatay na aring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito hindi kayo aring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. So tayo po ay nasa Ebanghelyo, ng panahon ng Ebanghelyo, kailangan pa rin tayo sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At kung tayo po ay magkasala, tayo patatawarin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo kung tayo po ay magpaparig sa ating mga kasalanan at magsisi. Puti nakita ko po yan. So maraming salamat po. Tayo magkita muli, loobin ng Panginoon sa susunod na linggo.